Ang pag-freeze ng assets ng mga sangkot sa anomalya sa flood control projects, rerekomenda yan ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council. Kaugnay may nakalapang report si Bombo Isaac Cotonero. Inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nakatakda siyang makipagpulong sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa darating na Lunes, Setyembre 15 upang talakayin ang posibleng pag-freeze at pagkumpiska ng mga ari-ariya ng mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Giit ni Dizon, hindi sapat na makulong lamang ang mga responsable, ngunit dapat ding maibalik sa taong bayan ang perang ninakaw mula sa kaban ng bayan. Ang hakbang ay maaaring ipataw sa lahat ng individual na nasampahan na o masasampahan pa nila ng kaso sa Office of the Ombudsman. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Alam nyo, importante po ito, kailangan kong i-emphasize, dahil hindi sapat yung makulong, hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Yung bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Samantala, tiniyak ni Dizon na handa silang tumulong sa itinatag ng Independent Commission for Infrastructure. Ani ng kalihim na secure na nila ang lahat ng dokumento na maaaring kailanganin ng komisyon sa pag-iimbestiga ng mga infrastruktura na ginawa ng kagawaran sa nakalipas na 10 taon. Sa ngayon, habang hindi pa nagsisimula ang Independent Commission, tuloy-tuloy pa rin ang ahensya sa pagpapanagot sa mga sangkot. Ani Dizon, hindi pa rin sila titigil sa paghahain ng mga kaso sa Office of the Ombudsman. Ready tayong mag-cooperate na pero sa Independent Commission on Infrastructure, pero hindi pa rin tayo titigil sa mga susunod na araw at susunod na linggo sa ating pagpa-file ng mga kaso sa Ombudsman. Dagdag pa ng kalihim, nakatakdang magsumite ang kagawaran ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal laban sa mga opisyal at kontratistang sangkot umano sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro sa susunod na Miyerkules. Matatandaan itong Huwebes, Setyembre 11 ay nagsampa na si Dizon ng kaso laban sa 25 katao kaugnay ng mga manumalyang proyekto sa Bulacan. Ngayon yung hapon, sinabi ko, una pa lang ito sa marami. And today, I want to let you know that next week, we will be filing the second case. And this will be a case against those involved in the projects in Oriental Mindoro next week. Okay, so the lawyers and the team are already preparing for the filing of the case for the projects in Oriental Mindoro. Kinausap ko na rin si Governor Bons Doror at in-inform ko na siya at siya po ay nagsabi sa akin na sasama daw po siya sa pag-file ng kaso sa Miyerkules. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isaac Cotonero and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.